una sa lahat. Rider sa Dumangas, Iloilo, biglang sumemplang. Tumilapo ng motorsiklo papunta sa kasalubong na linya at nasa pulang paparating na tricycle. Tumilapo ng mga sakay nito kabilang ang isang sanggol. Ang iba pang detalye sa balitang yan, abangan! Pilipinas, alas 5:30 na. Heto na ang mga bumabanderang balita. Ikalawang testigo, sabungerong nakaligtas sa ambush lumantad na, eksklusibo sa News 5. Propaganda at pamumulitika, pagkakadawit ng First Lady sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika, sinagot na ng Malacanang. Kontra online sugal, Senador Raffy Tulfo hiniling na talakayin ng Pangulo sa kanyang SONA ang problema sa online gambling. Tugon naman ng palasyo, kailangan pa yang pag-aralan. Of course, meron nung nag-prepare ng kanyang speech. Baka pwedeng isali ng, sabi ko, bake and amend. Hindi po tayo maaari magpadalos-dalos dito. Eksklusibong humarap sa News 5 ang dalawang posibleng testigo sa pagkawala ng mga sabungero. Tinangka raw siyang ipapatay noon dahil sa pagtulong sa isang nakatakas na biktima. At live mula sa Calamba City, nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, sino ang nakausap mong posibleng maging bagong testigo? Eksklusibo ko ang nakausap, si Arvin Manguiat, isang sabong master noon at isang konsehal na elected official na ngayon dito sa Calamba, Laguna. Ayon kay Manguiat, maayos naman yung samahan nila noon ni Patidongan, ni Atong Ang. Pagdating sa isabong, wala raw sila naging problema. Nagkaroon lamang sila ng lamat at pagkakaroon ng di unawaan bilang magkakaibigan nang itago niya ang isang nakatakas na sabungero doon sa AA Cobra Farm doon sa Santa Cruz, Laguna. Ito Santa Cruz, Laguna, maraming nawalang missing sabungero nga rito. Kaya medyo nagalit at nagtampo si Don Patidongan at ang nangyari noon ay pinaghinalaan siyang financier ng mga nag-chopping manok. At noong 2021 nga, ilang araw matapos nga niya itago yung sabungero, ay inambush na siya. Lahat ng bagay nito ay nalaman lamang niya nung itong lumitaw na si Patidongan at kinuwento na naging mastermind nga ng pag-ambush sa kanya ay sinasabing si Atong Ang. At narito yung kanyang payag. Kasi nung ma-ambush naman ako, hindi ko sinaspect si Mr. Atong Ang. At wala sa hinagap ko na magagawa niya yun sa akin. Unang-una, wala naman akong naging utang nung master agent ako. After 4 years, sasabihin ni alias Totoy o ni Dondon na may kinalaman si Mr. Atong Ang as mastermind sa pagkakaambo sa akin. O Gary, may iba pa bang nadiskubre si Manguiat sa paglantad ni alias Totoy? Alam mo, sis, medyo nag-match yung mga pangalang inilabas ni Patidongan sa Napolcom ay pareho rin daw ng pangalan na inaalam niya noon pa, pero hindi niya ito pinangalanan. Sinabi niya na si Patidongan daw, base sa kwento nga, ay may kinalaman sa pag-ambush nga kay Manguiat. Nagalit daw kasi sa Atong Ang nang itago nga niya yung mga sabungero, yung isang sabungero na nakatakas sa AA Cobra Farm at matapos ito ay pinagbintangan na nga siya na isang financier ng mga nagcho-chopping manok. Pero hindi pa raw siya, si Manguiat, magsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Kasi kinakailangan pa raw niya ipa-cross-match lahat ng bala. Nasa 200 daw ito, 80. Base sa kanyang impormasyon, kailangan mag-cross-match para malaman kung yung mga bala nga na mga umambush na pulis sa kanya ay mga bala rin ng pulis na sinasabi nga ni Patidongan sa kanyang affidavit sa Napolcom. At hiningan nga natin na reaction dito si Atong Ang, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang binigay na reaction. Sis. At nasaan naman ang nakatakas na sabungerong tinutulungan daw ni Manguiat? Oo, sis, itong nakatakas na sabungero na to ay buhay hanggang sa ngayon at ito ay nasa isang safe house, Ito sana yung magiging susi para pangalanan yung ika-35, 36 hanggang 40 na sabungero. Kasi yung mga Calamba na missing sabungero ay hindi pa rin na isasama sa listahan hanggang sa ngayon. Pero itong tao na to natatakot kasi lumantad at darating pa raw yung panahon bago siya lumantad, sis. At samantala naman may
reaksyon na ba, Gary, ang mga pulis na idinadawit ni alias Totoy sa issue ng mga missing sabungero? Assess sa text message na pinadala sa News 5 kahapon ng mga aktibong pulis, itinanggan nila yung akusasyon ni Dondon Patidongan. Handa raw sila makipagtulungan sa investigasyon para linisin ang kanilang mga pangalan. Itinanggi din ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo ang alegasyon ni Patidongan. Inihahanda na raw niya ang kanyang legal team para magsampa ng reklamo laban kay Patidongan. Una nang sinabi ni Patidongan na si General Estomo daw ang may balak na ipapatay siya. Samantala, nagpadala ng summon ang NAPOLCOM sa 12 pulis at binigyan sila ng 5 days para naman sumagot. Sis. Yan ang ulat ni Gary De Leon live mula sa Calamba City. Gumamit na ng Remotely Operated Vehicle o ROV ang Coast Guard sa Taal Lake sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. At isang bagong ebidensya umano ang nakita. At live mula sa Laurel, Batangas, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ang nakitang bagong ebidensya sa Taal Lake? Sa initial na impormasyon nga ang ibinigay sa atin ng Philippine Coast Guard, sinabi nilang posibleng bagong ebidensya yung na-detect nitong remotely operated vehicle na idineploy kaninang umaga. At katulad nga nung mga nakaraan na nahukay nakuha doon sa ilalim ng lawa na 5 sako ay hindi na idinetalye nitong PCG kung ano nga ba yung texture o yung struktura nitong na-detect nila kanina. At sa buong maghapon ay naging maulan nga yung lagay ng panahon dito sa Laurel, Batangas. Pero hindi naman nahinto yung ikalimang araw ng search and retrieval operations doon nga sa Ground Zero. Nakatulong din sa kanila itong ang buena manong paggamit nitong ROV, nitong underwater equipment para nga makita ng mas malinaw yung ilalim nitong lake bed. At sa ngayon, yung hindi pa nasisigurado ay kung katulad nga ba nung mga unang ebidensya itong sa nakita natin ngayon. Sabi nila itong underwater equipment na ito ay mas malinaw nga yung kuha at may clamp din na kayang mag-angat ng nasa 10 kilo ng ebidensya o ng gamit na makikita doon sa ilalim. At sa unang pag-dive pa lang, 52 feet na yung naging ilalim nung inabot nitong underwater na drone. Pero kahit 4 na oras na kayang tumagal, yung maximum capacity nito sa ilalim nga ng tubig ay less than 50 minutes lang ito ginamit sa ngayon dahil tinatansya pa rin ng PCG yung katatagan nga nitong underwater drone sa ilalim na rin nitong Taal Lake dahil nga sa naging lagay ng panahon na malakas din yung current sa ilalim. Rainiel, saan naman ngayon nakafocus ang paghahanap nitong ROV sa Taal Lake? Doon sa sinabi sa atin ng PCG, doon sa kanilang searching map, ay nandun ito unang lumarga sa may sentro noong Ground Zero. At pagdating doon sa sentro, 20 diameter o 20 meters yung ginalugad nga nito. Pero sa mga susunod daw na araw ay magiging segment by segment na nga yung paghahanap o yung pagsisid nito. So technically nasa 150 meter by 150 meter pa yung gagalugarin nga nitong underwater drone equipment natin na ito. At sa kapapasok lang na balita, sinabi rin ng PCG na kanina yung na-detect na possible na bagong ebidensya ay pinadive din doon sa mga human diver natin. Pero so far, 5 o'clock, dumating sila dito sa port at wala silang bit-bit na mga bagong ebidensya. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa Laurel, Batangas. Susunod, Malacanang bumuelta sa mga nag-uugnay sa First Lady sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. At Senador Raffy Tulfo may hiling sa sona ng Pangulo. Diyan lang kayo mga kapatid. Dapat una sa lahat. Bumuelta ang Malacanang sa mga nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika.
May lumabas na report na nasawi ang negosyante dahil umano sa cocaine overdose. At mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, ano ang sinabi ng palasyo tungkol sa isyung ito? State Police report daw ang kumakalat sa social media na nagdadawit kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantongco. Ito ang iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sabi ni Undersecretary Claire Castro, malinaw na noong March 8 kung kailan nasawi si Tantongco. Ang First Lady naman ay dumadalo sa isang konsyerto para sa mga Pilipino kung saan kasama pa raw niya roon si Secretary Cristina Frasco. Hindi raw kasama ni First Lady sa hotel itong negosyanteng si Tantongco at malayo daw siya doon sa nasabing lugar. Hindi rin daw kasama si Tantongco sa official entourage ni First Lady. Katunayan, ang sinasabi nga nitong si Undersecretary Claire Castro, nung panahon na bumiyahe si First Lady sa Amerika, malinaw na nagpadala rin daw ng security ang Amerika sa kanila. Kabilang din dyan yung mga miyembro ng Presidential Security Command. So malinaw naman daw doon sa mga kasama niya kung saan nagpupunta si First Lady Liza Marcos. Nakakalungkot lang daw na ultimo yung mga pribadong individual na nagluluksa ngayon ay nadadamay dito sa usapin ng politika na ang nagpapakalat naman ay mga obstructionist daw na ang target lang naman ay sirain ang administrasyon at isulong ang sarili nilang propaganda. Naritong pahayag ni Undersecretary Castro. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Hinihikayat naman ni Senator Amy Marcos ang Malacanang na maglabas ng comprehensive report ukol dito. Gagawin ba nila ito? At pangalawang tanong, kamusta naman ang unang ginang? Ses, kanina tinanong natin kay Yuse Castro kung anong magiging tugon niya dito sa naging panawagan ni Senator Amy Marcos. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, yung naging paliwanag niya sa press briefing kanina, ito na, yung pinakang tugon nila sa nasabing senadora. Pero kung kamusta si First Lady Liza Marcos, okay naman daw siya, hindi siya nababahala dito sa mga lumalabas sa balita dahil alam naman daw nila na hindi ito totoo. Madagdag ko na rin lang, Ses, tinanong kasi natin kanina si Yuse Castro kung meron ba silang plano na legal action against dito sa tinatawag nilang obstructionist na naninira lamang sa administrasyon. Sa ngayon, mukhang napapanahon na daw yan, pero pag-aaralan daw nila ang mga susunod nilang hakbang. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Alright, salamat naman at yan ang ulat ni Maricel Halili mula sa TV5 Media Center. Naaalarma na ang ilang senador at kongresista sa lumalalang problema sa online sugal. Hiling ni Senador Raffy Tulfo talakayin sana ng Pangulo sa kanyang SONA ang issue. At nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano pa ang sinabi ng senador? Yes, Ses, wish nga raw ni Senator Raffy Tulfo na maisama naman sa paparating na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaugnay sa malalang epekto ng online gambling sa ating lipunan, lalo na sa mga kababayan nating naaadika dyan sa larong yan. At kasabay niyan, sinasabi ni Senator Raffy Tulfo, hindi naman siya nagdidikta. Nirerespeto naman daw niya ano ang maging desisyon o stand ng Pangulo kaugnay sa online gambling. Pero nakakaalarma na raw kasi talaga, Ses, no? Pati yung mga nababalitaan niya na maging mga driver ng jeep o bus nag-online gambling habang nagmamaneho. Kaya panawagan ni Senator Tulfo ngayon sa PAGCOR, DICT at AdBoard, ipatigil na yung ads kaugnay sa online gambling para hindi na nga madagdagan yung mga naeengganyo na tumaya dyan sa online sugal.
Dapat din daw pag-isipan ng mga celebrities, influencers, yung kanilang pag-iendorso sa online gambling. Samantala, nakatakdang maghain ng panukalang batas sa Senator Tulfo, no? Kasama na siya sa listahan ng mga senador na para sa total ban ng online gambling. Hindi na raw talaga sasapat yung striktong regulasyon lang dahil sa tindi raw ng kaadikan ng ilan sa mga kababayan natin sa online sugal. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya. Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama, pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, bake and amen, ako'y nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. Samantala, sa Kamara, naghain naman si Manila 6th District Representative Benny Abante ng panukala, no, para naman sa total ban ng online gambling, gayon din yung off-site betting, kabilang na ang isabong. Habang ang Malacanang sinasabi, dapat pag-aralang mabuti. Ano ba mismo yung magiging epekto sa ating mga mamayan, sa ating ekonomiya kapag talagang nagkaroon ng total ban sa lahat ng forms, no, ng online gambling. At hindi po tayo maaari magpadalos-dalos dito. Dahil minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. At yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po yan ng Pangulo. Paiigtingin naman daw ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang regulasyon sa tinatawag na digital platform kung saan na-access itong online sugal. Ire-require daw ang mga bangko, e-wallets at payment providers na magpatupad ng mas mahigpit na proteksyon bago nga sila ma-access para sa online gaming payments. Balik sa'yo, Ses. At yan ang ulat ni Mian Los Baños mula sa Senado. Susunod, 8 buwang gulang na sanggol patay sa salpukan ng motorsiklo at tricycle. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Narito ang mabilis na pasada ng iba pang mga balita. Nasa kota yung isang high-value target sa ikinasang bypass operation ng mga pulis sa Polomolok, South Cotabato. Nakumpiska sa kanya ang 38 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Dati nang nakulong ang suspect sa kaparehong reklamo ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patay ang 8 buwang sanggol habang 7 ang sugatan sa salpukan ng motor at tricycle sa bayan ng Dumangas sa Iloilo. Base sa investigasyon, nawalan ng balanse ang driver ng motor at dumausdo sa kabilang lane. Sumalpok ito sa kasalubong na tricycle. Dahilan para tumilapan ng mga sakay ng tricycle, kabilang ang sanggol. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga menor de edad na rider. 10 ang sugatan matapos mangararo ang isang pampasaherong jeep sa Sukat Highway sa Muntinlupa City. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang jeep sa palusong na bahagi ng highway. Kaya sumalpok ito sa isa pang jeep, motor at tricycle. Sinagot ng driver ng nangararong jeep ang pagpapagamot sa mga sugatan, kaya hindi na siya sinampahan ng reklamo. Kalaboso ang 4 na sangkot umano sa paggawa at pagbebenta ng pekeng plaka ng sasakyan sa San Ildefonso, Bulacan. Nasamsam sa kanila higit 50 piraso ng pekeng plaka at ilang pang kagamitan. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines, alam mo na. Dapat una sa lahat. At abangan ninyo kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM.